Hearing, ha? Nagbalik Yan. po ang Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Meron na ba mga naging kapanapanabik Ako. na naganap? Alauna ng hapon nagsimula, no? Oo. Alauna. Marami na hong kapanapanabik ang naganap. At ilan dyan ay ang pagdalo ng mga maskarado dyan, ha? Maskarado, masked men. Mga kalaban ni Lito Lapid. Dami yung nakalaban mga maskarado dati. Ganun ba? Oo. Dumalo po may dalawang babae, nakatakipang mukha dyan. Ayan, ganon? Ito. Oo, sila daw po ay yung tenant doon sa isang bahay sa Forbes Park na di umano ay binili ni Speaker Martin Romualdez. At nung sila ay pinapaalis na, ang nagpapaalis daw ay si Carly Discaya. Ganon. Nakita daw nila. At hinuro pa nga nila. Sino si Carly Discaya? Ayan po, Okay. Nakita daw na yun ang nagpapaalis at sinasabi na kailangan ng i-renovate yung bahay. So anong gustong patunayan doon sa punto na yon? Hindi ko alam. Parang gustong patunayan na may kaugnayan yung speaker kay Carly Discaya. Ito yung lumabas na balita nitong last week. Na bumili ng bahay doon sa Forbes. Na yung Speaker Martin ay may kaugnayan sa binili nga raw doon na property. Yes. Oo. Pero nakalagay naman sa deed of sale ay isang kumpanya. Jen, ha? Isang kumpanya. Hindi mismong si speaker. Ayun. Hindi umano, associate naman ni dating Speaker Martin Romualdez. So parang ang dating doon, ang bumili ng property ay yung Diskaya. Hindi. Ganun ba? Hindi. Ang bumili ng property ay malapit na partner di umano ni dating Speaker Martin Romualdez. Okay. At ang magre-renovate ay yung kumpanya ni Curly. Curly. Kasi di ba construction siya? Tama. Kaya naman nila napag-ugnay kasi nga nakita daw nung dalawa. Ayun. Nung sila ay pinapaalis na. Pinapaalis na kasi re-renovate na nga rin yung bahay. Pero ang sabi ni Curly Discaya, ni isang beses hindi ako nakapunta dyan sa Forbes Park. So, dinidinay na yan. Yun naman ang kabilang panig. Yes. Hindi naman, Ako hindi ko rin maintindihan kung ano ang connect, no? Sa Kasi flood control. ang gulo ata yan, lumalabas ng mga chismis-chismis. Para bagang gusto na raw idiin si Martin Romualdez sa usapin nitong flood control sapagkat siya daw ay may kaugnayan dito sa mga Diskaya. Kaya lang, Yun daw. medyo pa yun, long shot, Jen. Yun na nga, Dahil tama. unang-una, ang layo pa. Ay kasi alam mo naman, di ba, lahat ng associate sa mag-asawang Diskaya, masasamang tao parang gano'n ang dating. Ganun ba? Oo. Medyo malayo. Malayo pa sa flood control yun. Kasi kung parang ang titingnan mo dito ay mas malapit ito kung ano man tawag doon sa lifestyle check. Yun, di ba? Ganon. Kung talaga siya ang bumili. Lifestyle check pa lang yun. Halimbawa, nagkamit siya ng yaman, patutunayan mo pa na dapat sangkot talaga siya dun sa... di ba? Tama. Medyo kumbaga, paikot-ikot, malayo pang tungkol sa flood control yung pagtestigo ng dalawang babae. Alam mo naman dyan, Justin, yun lang makawayan ka na mag-asawa. Hi, Justin! Yan! Naku, yari to. Kinawayan. Gano'n, parang gano'n. Ganun ba? Oo. Kaya ako dyan yung paglitaw ng dalawang babae ay napakalayo pa sa pinag-uusapang flood control. Di ba? Kasi flood control ang pinag-uusapan Tama. Pero ito kasi parang ugnayan daw nung speaker at saka ng Diskaya. Yung sinasabi natin, hindi mo pa naman na ipruweba no? Na may kaugnayan sa flood control yung Martin Romualdez. Ano yung testigo mo doon, di ba? Yun muna dapat. Tama. Ito ibang angulo ito. Ibang angulo. Yan. May isa pang dumalo na nagmaskara din, Jen, ha? Meron din? Sino naman tinuro nito? Ito po yung regional director ng 4B. ng 4B, Gerald Pakanan. Ayan, no? Si RD Pakanan. Mas balot na balot ito kumpara dun sa dalawang babae.
Ayun. Kaya lang may takip din yung kanyang kamay, di ba? Oo. Kasi yan yata ay nakaposas yan. Oho. Dahil galing sa under custody dito eh. Tama. Dahil may kaso sila sa Sandigan Bayan. Nakulong yan dahil doon sa issue ng yung sa Nauhan, Quezon. Kaya naman siya nakaganyan. Ang sabi niya, for security reason din. Request daw ata niya yan. Kaya lang, pinatanggal po yung kanyang takip sa muka. Tama. Ngayong hapon lang ata. Ngayon lang, bago tayo magsimula. Pinatanggal po yung takip sa muka. Oo. Meron ba tayo nung usapan niya Yung kung bakit latest- siya pinatanggal ng muka? Pinatanggal ng muka. Pinatanggal yung takip? De, sabi kasi kanina, oy, magsisimula na yung saganang mamamayan, tanggalin mo na yan. Tsaka, Ang sabi ko siya, bakit kasi nakaganyan ka? Hindi ka naman witness. oo nga. Delikado pa buhay ko, tsaka hindi pa naman ho ako guilty. Yun na nga. Hindi pwede pakinggan natin. Yan. Kasi hindi namin papayagan, unfair yun. Your Honor, I will comply also. Yeah, I think, that's the ruling of the chair. Kindly expose your face. Please continue, Senator David. Thank you, Mr. Chair. May tabi. Please continue, Senator David. Thank you, Mr. Chair. Sabi nga, mukhang hindi magandang itsura. Oo nga. Pinakita mo na yung mukha mo, ayaw mo pa. Itodo mo na. Kaya yung bandang huli ay hinubad na ho niya lahat ng kanyang saplot sa katawan. Kaya pala nag-blurred ang buong Senado. Nakita mo na yung buong mukha na. Yung bandang Ayan. huli ito naman kasi may kaso na. Opo. Sa Sandigan Bayan, yung di umano substandard project sa Mindoro, di ba? Oo. Pero teka lang, bago tayo pumalaot sa kabatiran ng ating mga, sino-sino ba ang naimbitahan? Nason? Nandyan po si Congressman Leandro Lebiste. Natanong na siya? Hindi pa dahil sa batay sa schedule na inilahad kanina, bandang huli pinahuli okay. yung Cabral Files eh. Sige. Inibitahan din po Suspense si Secretary Vince Dizon. Pero ang nag-represent ay si Yusek Arthur Bisnar. Okay. Yung nagsasalitang medyo Kanina. gwapo-gwapo. OIC Secretary Frederick Bida, DOJ ito. DOJ. OIC Secretary Rolando Toledo, budget ito, di ba? Toledo, yes. COA Commissioner Mario Lipana, hindi masyado nagsasalita sila, ha? Wala pa, di pa tinatanong ata ito. Prosecutor General Richard Anthony Padulyon. Yan. Si dating Secretary Manny Bonoan, umattend. Dumating din. Umattend, oo. Bagamat sabi, February 15 pa dapat babalik. Bumalik pala kahapon. Ano? Si dating Yusek Roberto Bernardo. Yan, Yung nasipakanan. At ito yung mga DPWH official sa Bulacan. Nandun din, ha? Pero yung NCR Regional Director Gerard Opilencia, Virgilio Ed Duarte, Region 5, RJ Salvador Domasig, sa Bulacan din ito, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, JP Mendoza, si Curly Discaya, nandiyan din ho. Si Saldico ay imbitado pero hindi ho nakarating. Wala, okay. Trigib Olaybar, nakarating ba ito? Nandiyan ba si Trigib Ben? Parang nakarating, ano? Kasi ang pinabibigyan lang ng... hindi ko alam kung sino-sino ang hindi nakarating. John Paul Estrada, wala rin yata ito. Wala yan, Mark nasa abroad Tiksay, Orly Yan. Gutesa. Yan, wala Yan po din. yung hindi yung hindi mga nakadalo. Pinapasabina ng ata sila, di ba? Shokos order. Shokos order, yun. Tama. At yung dalawa na nakalagay dito yung pangalan pero hindi natin babanggitin kasi at alias lang yung ginamit nila dyan eh. Yung dalawa babae. Si alias Joy tsaka Maria. Gusto lang nilang patunayan ata yung dalawa, ang kanilang bahagi lang dyan, Oo. talagang Nakita nila si Curly Vizcaya. Okay.